Hi guys! Welcome to my channel, and for today's video ay magluluto tayo ng kalderetang kambing in China style. So, ito na ang mga ingredients. Meron tayong nilaga or pinalambot na kambing. Ito po yung part ng inadobo nating last time. So, 1 kilogram ito. And then, meron tayong light soy sauce. Instead of light soy sauce, pwede kayong gumamit ng patis. Hindi ako gumagamit ng patis kasi meron ditong allergy sa amin sa patis. Kaya gumagamit ako ng light soy sauce. Huwag kayo gumamit ng ibang soy sauce, no? Kung wala kayong light soy sauce. Patis o kaya asin ang pwede nyong gamitin for kaldereta. Kasi baka magbukhang adobo ang ating kaldereta kapag ginamitan nyo ng soy sauce, no? So, yon, meron tayong mantika, panggisa, and then vinegar para ito tulungang matanggal ang amoy ng kambing. Alam naman natin na some of us na hindi kumakain ng kambing dahil sa medyo may amoy ang kambing or maanggo ang kambing. No? So, para tuluyang mawala ang anggo niya, i-marinate nyo muna sa suka, with asin and pepper, no? So, i-marinate nyo siya in 1 hour para tuluyang mawala ang anggo ng kambing, no? Bago nyo lutuin. So, we have another ingredients. Marami pa tayong ingredients. Meron ako dito bell pepper, carrots, patatas, ayun. So, meron din tayong green peas, tomato sauce, reno. Kapag wala kayong reno sa bahay, pwede kayo gumamit ng peanut butter. And then we have sibuyas, kamatis, bawang. Meron din akong dried chili. Pwede kayong gumamit ng ibang pampaanghang. Yung fresh chili o kaya mga flakes, or powder, o kaya hot sauce, pwede yun. And then we have bay leaf. Pwede, muntik na matapon. Peppercorn. At meron tayong pineapple juice. Pineapple juice lang ang gagamitin natin dito. Okay, so simulan natin. Mabilis lang ito guys kasi nalaga na natin yung ating karne, no? So, lulutuin na natin diretso. So, lilipat ko lang yung camera. Okay guys, kanina sinabi ko magsisimula na tayo magluto, no? Pero hindi pa pala ako nakahiwa ng aking mga panggisa. So ito, samahan niyo muna ako, hiwain natin, no? Itong ating bawang. Sa bawang, depende sa inyo kung ilan ang inyong gagamitin. Mas marami, mas maganda. Kasi nga, medyo sensitive itong ating lulutuin, ano? So, ayan. Next, ang ating sibuyas. Gumamit ako ng isang malaking sibuyas at isang medium size, no? Mas marami-rami din ang aking sibuyas na gagamitin. Dito, hindi ako maglalagay ng luya kasi nakapaglagay na ako ng luya or gumamit na tayo ng luya nung nagpakulo or nagpalambot tayo ng karne. Pwede tayong gumamit dito ng ginger powder. So, next, itong kamatis. Gumamit ako ng 2 pirasong medyo malaking kamatis. Ano? Next, itong ating bell pepper. So, gumamit lang ako ng 1 piraso na medyo malaki at hiwain lang natin ng kagaya lang din ng hiwa ng ating karne, medyo malaki lang din siya. And ang ating carrots, no? Gaya ng bell pepper na medyo malaki ang ating hiwa. Ganon din ang size ng hiwa ng ating carrots. Next, itong ating patatas, no? So, kagaya ng ating carrots at bell pepper, hihiwain lang din natin ng katulad nun, kalaki, no?
medyo malaki din ang ating hiwa sa patatas. Kailangan uniform sila. Pag kaldereta po, ganito po yung sizes ng ating mga gulay. So, ayan, ibababad lang natin sa tubig para hindi mangitim. Ito po ang ating mga ingredients. Okay, so sisimulan na natin ang paggisa, no? So, dito sa ating kawali, maglalagay lang ako ng oil, no? Okay, kapag meron kayong butter, mas masarap yon gamitin. Mas magandang gamitin yun, no? Last time, ang gamit ko unsalted butter. Mas masarap po siya sa kambing. Mabango. So, kapag mainit na po ang ating mantika, ilagay na po natin ang ating bawang. Ayan. So, antayin lang natin mag-golden brown or slightly brown ang color. Isunod na natin ang ating hiniwang sibuyas. At kapag nalanta na itong sibuyas, isusunod na natin ang ating kamatis. Ayan, no? So, hayaan lang natin malanta yung kamatis or madurog, no? Ayan. And then, kapag ganyan na yung texture, pwede na natin ilagay ang karne. So, uulitin ko itong karning to ng kambing ay nalaga na po natin ito. Part ito ng inadobo nating last time. No? So, nalaga na siya sa pressure or na pressure cooker na siya. Napalambot na po siya. At maglalagay lang ako ng 1 teaspoon of ground black pepper or paminta. And light soy sauce, no? Ayan. So, gumamit ako ng light soy sauce. Kasi itong light soy sauce, punong-puno siya ng flavor. Okay guys, kapag wala kayong light soy sauce, huwag kayo gumamit ng ibang soy sauce, no? Kasi baka mamaya, maging adobo itong ating kaldereta. Ang gagamitin nyo kapag wala kayong light soy sauce ay patis o kaya asin. Yun lang po yun. And next, maglalagay ako ng pineapple juice, no? Para ma-absorb na kaagad ng ating karne itong lasa ng juice. Ayan, so hayaan lang natin ma-absorb ng karne itong juice, no? And then, isunod na natin ang tomato sauce, no? Pagkatapos neto. So, ayan, nandiyan na yung tomato sauce, no? Sa ating karne. Hahaluin lang natin at hayaan na matuyo pa siya ng konti. So, ilagay na rin natin dito ang liver spread, no? At mag-add na tayo ng 1 cup of water. Ayan. So, pakuluin lang natin ng konti habang mabawasan itong liquid, no? So, habang nagpapakulo tayo, magpiprito tayo ng mga gulay, no? So, dito sa ating pan, naglagay lang ako ng mantika para iprito itong ating mga gulay. Katulad ng carrots, patatas, at bell pepper, no? So, hayaan lang natin golden brown ang outer part ng gulay or maging crispy, no? And then, hanguin na rin natin. And then, set aside muna natin ito. Kapag naprito na natin silang lahat or silang tatlo, no?
Ayan, so itabi lang natin ito. Balik tayo sa ating pinapakuluan. At inilagay ko na rin ang green peas, no? Isinunod ko ang pork and beans. Actually, ito po ay optional lamang, guys, no? Kapag gusto niyo ng pork and beans, hands po yan. Ayan. So, magdadagdag po ng sarap yan sa ating kaldereta. Sa pagluluto ng kaldereta, guys, no, nasa sa inyo pa rin yan kung paano nyo susunod-sunurin, no, ang paglagay ng inyong mga ingredients. Kayo pa rin po ang masusunod sa inyong mga niluluto. So, ito po ay binabahagi ko lang ang pamamaraan ng aking pagluluto. So, yan guys, no, so far, okay na yan. Ang kaldereta naman kasi dapat mas-sauce yan, no, mas saucy. Mas saucy siya compare sa adobo. Pero mas gusto ko kasi medyo tuyo, kaya patutuyuin muna natin ng konti. Hayaan muna natin mabawasan pa ang liquid. Next, ilalagay na natin ang ating carrots at patatas, no? So, yan ang mga prinito natin kanina. Yan, haluin mo lang ng konti and then tikman muna natin, no, bago natin hanguin kung tama na ba ang timpla ng ating kaldereta. So, nasa sa inyo pa rin yan, guys, kung paano nyo timplahin ang inyong mga kaldereta. Okay guys, no, this time, titimpla lang natin ng konti, no, kasi parang nakukulangan ako sa lasa. So, naglagay ako ng konting magic sarap at 1 tablespoon of patis, no. So, nakadepende pa rin sa inyo ang lasa ng inyong mga lulutuin. At ganun din ang execution ng paglalagay ng mga ingredients or ang pamamaraan or ang sunod-sunod na paglalagay ng mga ingredients, no? Nasa sa inyo na yan. Diskarte nyo na yan. Ika nga. Okay. And guys, no? So, lutong-luto na itong ating kaldereta. Super lambot na itong laman ng kambing. This time, lalagyan na natin ng suka. Ito ay magpapapreserve or magpapatagal sa ating dish, no? Kapag hindi pa naubos. So, may iiwasan yung madaling mapanis kapag mayroong suka ang ating kaldereta. So, naglagay lang ako ng 1 tablespoon. Hayaan lang nating sumingaw. Huwag na nating haluin, no? And then, pwede na nating ilagay ang bell pepper. So, ayan guys, nailagay na natin ang final touch natin. Pwede na nating iserve itong ating kaldereta. Enjoy!